Habang patuloy na umiinit ang mga usapin patungkol sa darating na eleksyon, ay tuloy-tuloy rin ang debate kung dapat bang itigil o ituloy ang operasyon ng Oplan Revitalized Katok na mas lalo namang pinaiiral ngayon ng Philippine National Police, PNP. Isa sa mga ikinababahala ng publiko ay baka magamit ang operasyong ito laban sa mga politikota sa panahon ng kampanya. Gayunpaman, hindi dapat ito ang pangunahing inaalala ng taumbayan, bagkus ay ang kaligtasan ng bawat tahanan na masasangkot sa ginagawang katok ng mga kapulisan. Bagaman ang layunin ng operasyon ay kumpiskahin ang mga hindi lisensyado, expired na lisensya at illegal na firearms, ay hindi pa rin masasabi kung may pagmamalabis na nagaganap sa bawat katok. Hindi na kasi nangangailangan pa ng warrant upang maisagawa ang operasyon sa mga kabahayan, kaya't nananaig ang pangamba sa bawat pamilyang nadadatnan ng panukala. Kaya naman, ang malaking katanungan, dapat na bang itigil ang operasyon sa kasagsagan ng eleksyon? Sa kabilang banda, unang ipinakilala ang Oplan Katok noong 2016 kasabay ng Administrasyong Duterte. Ang operasyong ito ay umaakma batas Republika Bilang, ika-1500 at siyamnaput isang o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na naguutos ng pana-panahong renewal ng lisensya sa mga firearms. Magandang panukala ito upang masiguro ang ligtas na komunidad at nakapagbibigay rin ng paalala sa mga nagmamay-ari ng firearms na gamitin ito sa angkop na pamamaraan. Umiingay rin ito sa panahon ng eleksyon para maiwasan ang gulo at karahasang na iuugnay sa mga kampanya. Ang masaklap lang ay tuluyang nawawala ang tiwala ng publiko sa mga kapulisan. Kasabay kasi ng pagputok sa issue ng extrajudicial killings, EJK, na pinangunahan ng PNP, tila madali na lang kapitan ng karahasan ang ganitong uri ng operasyon. Kaya't imbes na maging maganda ang kinalalabasan ng bawat katok, ay nagiging ugat lamang ito ng dagdag pangamba at takot sa mga inosenteng Pilipino. Mahalagang magkaroon ng regulasyon at dagdag na pagbabantay sa mga ginagamit na armas upang maiwasan ang pagmamalabis sa mga ito. Subalit, kung salungat ang publiko sa konsepto ng Oplan Katok, kinakailangang makinig ang PNP sa kanilang mga hinaing at tiyaking magiging maayos ang daloy ng bawat operasyon. Kung hindi, maaring mawala ng kabuluhan ang panukalang ito na sana'y magdulot ng kaayusan, lalo na sa panahon ng eleksyon.